Yung isang vlogger din noon na nasa gobyerno, pinatigil siya sa kanyang pagbablog dahil sa bawal. Eh bakit ikaw pwede, Auntie Claire? Mocha Oson ba yun, si Mocha Oson? Eh bakit ikaw pwede? Hindi ba't hindi na pwede dapat yan? Eh pero nagbablog ka pa, sumasideline ka pa eh. Oo, eh may mga sinasabi ka, opisyal, sa panig ng Pangulo, kapag ikaw ay nag-pre-press briefing, puro lahat galing sa Pangulo yan. Pagkatapos mag-vlog ka pa, may mga side comment ka pa, eh dapat hindi na gano'n dahil lahat ng nagmumula sa'yo kasi, Auntie Claire, nagiging opisyal yan. Dahil ikaw ang PCO Undersecretary. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Sumagot. Oo, sumagot na si PCO Undersecretary Claire Castro doon sa isinampang demanda ni Congressman Leandro Libiste laban sa kanya mga kababayan. Oo, at pinagpipiestahan ngayon ng social media, vloggers, mga political vloggers, at mga iba't ibang mga vloggers pa sa planetang Earth, mga kababayan. Matindi po ito. At pinagmumulta po si Yusek Claire Castro, si Auntie Claire, mga kababayan, ng 110 million kung hindi ako nagkakamali mga kababayan ha. Oo, mga kababayan, mas maganda siguro na panoorin natin kung ano yung sinabi ni Auntie Claire tungkol sa bagay na ito sa paghahain ni Congressman Leandro Libiste ng kasong cyber libel laban sa kanya. Ito po video, panoorin natin ha. Samantala sa punto pong ito, makakapanaman natin mismo si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning Connie at sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po. Okay, na-monitor nyo ho, siguro yung mga pahayag ni Representative Leviste. Unang-una sa lahat, reaction po muna sa inyo pong itong naihain pong libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa ako natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Tama po ba ako na tinidimanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous complaint po ito. Oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung daw tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman, yes, di ba? Ang source naman ng di umanong pagbebenta o pagta-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ombudsman Rimulya. Lumusot pa. Doon ang galing eh. Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Rimulya dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content, na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise eh. Hindi niya ididemanda si Ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako, ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanya ina. Okay. So, may ganong question. Opo. Nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about this. Paari ho ba for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para banggang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog nyo about this case on him at ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Ayan. Hindi po
totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral files, Libiste files. So, bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung in-explain lang po natin at wala namang malisyoso tayo sinasabi, siguro kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Dahil hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi po sabihin na bilang press officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at in-explain ko po kung ano ang legal na issue patungkol sa kanya mga sinasabi. Ngayon, dito po, dalawa po, kung di ako nagkakamali, tatlo lang po ang ating na content. Unang-una po, nung binanggit po ito ni Ombudsman Remulla sa kanyang programa sa executive session. At nang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yon. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po, galing po kay Congressman Libiste, sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano ng estado ng solar para sa bayan, na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. At kung tinanong kung ito ba ay na-divest niya, nag-agree po siya na na-divest niya ito. Umamin mismo na na-divest niya ang kanyang shares sa solar para sa bayan. So wala pong nanggagaling sa atin mismo na anumang kwento, kundi nagre-react po tayo mismo sa mga news at sa mga nasabi po niya. Okay. So galing din po sa kanya. So, in other words, ma'am, bigay lang po kami ng direktang sagot din. You are not in any way trying to discredit him. Yun po kasi yung kanyang aligasyon, kaya nyo binabanggit ito sa inyong vlog. Wala po. Kasi, pansinin po natin, bigay din po ulit ng statement si Ombudsman Remulla, and that's part of the news. So, pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-take up at alam kong mainit po yon. Kaya na-explain po yan sa ating viewers, sa ating YouTube channel. At maliban po dyan, na-content ko din po yung isang news patungkol po doon sa kanyang sinabing na-divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So, paano po magkakaroon ng mali siya yun kung siya mismo po ang nagsabi mo? Okay. At sabi rin po ni Representative Lidiste, malakas din ang kanyang kaso laban po sa inyo. Sa tingin niyo ho ba may sapat na ebidensya talaga siya para sabihin na kumaga libelous po ang lahat ng mga nabanggit ninyo? Ako po kasi yung magiging defendant eh. So, syempre sasabihin ko hindi malakas. Kahit hindi ko pa nababasa. Opo. Definitely, sasabihin ko hindi malakas at dapat ma-dismiss yun. Okay. At kayo ho ba amenable na makipag-usap po sa kanya outside court para maayos po ito? O kayo ho ba ay tatayo mismo po bilang abogado nyo rin? O kukuha rin ho ba kayo ng abogado nyo to represent you? Kung meron po kasi siyang sama ng loob sa akin, di ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan sinabihan niya na rin po ako na I am making a fool of myself. On air yon. Di ba? Kung tutuusin nga, mas libelous yun eh. Pero hindi ko na lang din po pinansin. Dahil mali din po yung context ng sinabi niya doon. Kung makikipag-usap po, ako po'y open. Wala naman po sa aking masama. Dahil ako naman po, pagka ako'y nagsalita, binabase ko lang din po naman sa mga news at saka sinasabi nila. So, wala po tayong mali siya kung ano man po ang ating kinokontent dyan. Kung sino tatayong abogado, ako po tatayo para sa sarili ko. Alright. At sa ibang usapin naman po tayo, ma'am, na-validate na po ba yung sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na nagbigay raw ng false ghost flood control data si former DPWH Secretary Manuel Bonoan para mapahina daw yung investigasyon sa anomalya ng flood control? Pirmado ho daw kasi ito ng dating kalihim. Actually, ina-update pa namin yan, bine-verify pa po at nakausap naman din po natin si Secretary Vince Dizon. Kailangan po talagang i-update kung ano-ano yung mga sinasabi na proyekto na iniba yung mga coordinates para mahirapan na mag-imbestiga. Maganda po talaga ma-imbestigahan yan dahil kung ito'y kung sinadya po ito, napakalaki pong responsibilidad po yan ni dating
DPWH Secretary Manny Bonoan. Meron pa hong mga karagdagang tanong, aking partner na si Rafi, ma'am. Good morning po, Yusek. Sabi po ni Congressman Libiste, this is a political thing. Ito rin yung ginagawa sa kanya kasi pinupunan niya yung administrasyon. Ano pong reaction niyo rito? Kung ito na may issue na po, sabi niya po, hindi na po ito nag-ooperate as early as 2022 at ipso facto na revoke na po. Tingin ko kung 2022 po pa po yan, an issue na rin po yan in a way dahil kailangan niya pong i-inform ang Congress na ito yung nakasara or hindi na po gumagana or hindi po pwedeng basta na lang na hindi ka nag-operate tapos hindi mo inform yung Congress na nagbigay sa'yo ng prangkisa. So issue po yan. So hindi naman po ibig sabihin na kapag ikaw ay kino-call out sa iyong responsibilidad dahil inamin naman po niya na yung solar Philippines, pati po ito solar para sa bayan, ay kanya. Although, sinabi nga niya po sa isang interview, dinivest niya. Nag-divest na po siya dito. So, dapat malaman natin ano ba yung totoo doon. Kasi totoo ba nasa iyo pa rin? O totoo ba na admission niya yun eh. So, hindi ito pamumulitika. Kailangan din po kasi itong malaman ng bayan. Kailangan din po siyang managot kung dapat siya may panagutan sa kanyang obligasyon dahil kung di tayo nagkakamali, nadinig ko po kay Secretary Garin, parang 12,000 households ang naapektuhan po nitong hindi di umanong pag-deliver ng kanyang obligasyon. Yusek, may tuturing bang threat sa administrasyon itong si Congressman Libiste? Hindi naman po. Kasi kung siya magsasalita at mayroon naman po siyang ebidensya, makakatulong siya sa gobyerno. Pero kung siya magsasalita at puro insinuations lang at walang matibay na ebidensya, ayun po, medyo makakasira po talaga siya sa tamang pag-iimbestiga. Baka makagulo po. So sana po kung siya maglalahad ng anuman, dagdagan niya na ng ebidensya. Sabi rin po ni Congressman Libiste, civil complaint lang yung sinampa niya dahil ayaw daw po niya kayong makulong. Ano po masasabi niyo roon? Salamat. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Salamat sa inyo. Yun po mga kababayan, napakinggan po natin ang panayam ng GMA kay PCO Undersecretary Claire Castro. Ang masasabi lang po natin dyan mga kababayan, Auntie Claire, sagutin niyo po ang lahat ng mga ibinato sa inyong kaso sa tamang forum. Yan ang dapat. Hindi ba? Sabi mo, ngayon nasampahan ka na ng kaso ha? Nasampahan ka na ng kaso. Di ba sabi mo, dapat kung gusto niya, kausapin niya ako. Ikaw na ngayon ang nag-o-open na makipag-usap sa kanya dahil sa sinampahan ka na ng kaso, Auntie Claire. Ano po? Pero noong hindi ka pa sinasampahan ng kaso, lagi mong ikinokontent siya sa vlog mo, hindi mo naman siya kinausap ng personal. Di sana, kinausap mo na lang siya ng personal, nang sa ganun ay hindi na lumala yung sitwasyon. Iba kasi, ang ginawa mo, Auntie Claire, binanatan mo siya sa yung social media account, kaya napuno na si Congressman Libiste. Mabuti nga, hindi criminal case ang isinampa sa'yo, Auntie Claire. Oo. Kasi, ayaw niyang makulong ka. Kaya, ang isinampa lang laban sa'yo ay libel case. At pagmumultahin ka na lang sa halip na makulong ka. Oo. Diba? Naawa pa siya sa'yo Ang totoo, hindi ka dapat na mag-vlog na. Sa totoo lang yung pagbablog na ginagawa mo sa kabila na ikaw ay PCO Undersecretary, hindi na sana dapat yun hindi na sana maaari yun Auntie Claire Kung talagang pagbabasihan natin yung isinasaad sa saligang batas, Auntie Claire, ano po? Tama ba yung sinasabi ko mga kababayan? Baka ako'y mali naman. Kasi nung yung mga nakaraang panahon, itong si Mocha Oson, yung isang vlogger din noon na nasa gobyerno, pinatigil siya sa kanyang pagbablog dahil sa bawal. Bakit ikaw pwede, Auntie Claire? Mocha Oson ba yun? Si Mocha Oson?
Eh bakit ikaw? Pwede. Hindi ba't hindi na pwede dapat yan? Eh pero nagbablog ka pa, sumasideline ka pa eh. Oo, eh may mga sinasabi ka, opisyal, sa panig ng Pangulo, kapag ikaw ay nag-pre-press briefing, puro lahat galing sa Pangulo yan. Pagkatapos magbablog ka pa, may mga side comment ka pa, eh dapat hindi na ganun dahil lahat ng nagmumula sa'yo kasi, Auntie Claire, nagiging opisyal yan. Dahil ikaw ang PCO Undersecretary. Ano po, eto mga kababayan, kaya dapat matuto ka, Auntie Claire. Binigyan ka lang ng leksyon ni ni Congressman Liviste. Sana matutunan mo yung leksyong ito. Handa mo na rin yung 110 million ba yun? Medyo malaki-laki yun na ipambabayad mo. Ang ganda naman. Pero in fairness maganda yung plano ni Congressman Liviste. Ibibigay niya yon sa lahat ng nasalanta ng flood control projects. Diyan niya gugugulin o ibibigay yung multa mo, Auntie Claire. Kaya mag-YouTube ka pa para marami pang magbigay sa'yo ng mga stars. May nagpapadala sa'yo ng mga dollars sa YouTube mo para makarami ka at may pambayad ka doon sa multa mo. Mga kababayan, yun lang ang aming may babahagi sa inyo, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Ang inyong lingkod, Just Vlog, muli na naman ng gulo sa inyong mga buhay-buhay. At laging nagsasabi, saan man po kayo at ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.